Ito yung multimeter na mas matalino pa sa'yo. Automatic nag-a-adjust, automatic nag-reading, wala ka nang pipihitin, may live detector pa. Kaya kahit beginner ka, kaya mong gamitin. Papakita ko sa'yo kung gaano ka-accurate. Unahin na natin i-test yung battery ng motor. Tignan nyo mabuti, wala na tayong pipihitin. Yung red na test probe, nilagyan na natin sa positive ng battery. Yung black naman po, lalagyan natin sa negative. Yun, nakita nyo, napakabilis nag-reading. Automatic na po siya nag-adjust. Tsaka kung napapansin nyo, may nalagay DC, direct current. Na-recognize niya po kagad na battery po yung tinitest natin. Ganyan kaganda yung automatic tester natin. Hindi katulad ng mga old model, marami pa pong pinipihit. Subukan naman natin continuity para malaman natin kung may putol yung isang linya. Ito po yung kadalasan na ginagamit namin kapag nagto-troubleshoot po ng wiring sa motor. Katulad nitong dalawang wire na to, parehas po sila ng kulay. Aalamin natin kung magkakonekta po sila kung walang putol. Ganun po ulit, wala na tayo pipihitin. Ang gagawin mo lang, yung dalawang test probe, ilalagay mo lang kabilaan. Doon po sa ititest nyo. Kahit magkabaliktad po, walang problema. Yun, tumunog. Once na tumunog, ibig sabihin nun, good yun. Walang putol. Pero pag hindi po tumunog, ibig sabihin may putol po yun. Kaya madali mo na malalaman kung may putol yung isang linya kahit hindi mo nabuksan yung buong harness. Minsan po kasi, nadodoble yung gastos na nagpapagawa. Akala na iba, sira na po yung pyesa, pero hindi nila alam, may putol lang po pala yung linya. Kaya hindi po gumagana yung pyesa. Kaya kung alam mo to, malaking tulong po to kapag nag-wiring po kayo sa motor. Subukan naman natin yung resistance. Meron po ang pulser ng motor dito. Ang gagawin mo lang, yung black lalagay mo sa negative, itong red lalagay mo sa positive. Yun, nag-reading. At saka napapansin nyo, lumabas po yung ohm symbol. Na-recognize siya po kagad na pulser po ng motor yung tinetest natin. Konting kaalaman lang po sa pulser ng motor. Dapat ang reading po niyan, hindi po siya lalagpas ng 300. Pag lumagpas po ng 300, ibig sabihin, sira na po yung pulser nyo. Pag sobrang baba naman, kapag tutulod ng 80, 70, sira na rin po siya. Napakalaga po ng pulser ng motor. Ito po yung nagbibigay ng signal papuntang CDI para magbato po siya ng kuryente papuntang ignition coil. Kaya pag sira po yung pulser ng motor nyo, hindi po gagana yung motor nyo. Subukan naman natin yung kuryente sa bahay. Ganun po ulit, wala na tayo pipitin. I-test na natin. Yun, nakita nyo? Automatic nag-reading. Tsaka kung mapapansin nyo, may lumabas po na AC symbol. Na-recognize niya po kagad na kuryente sa bahay yung tinitest natin. Ganito naman po yung paggamit ng live detector. Pipihitin mo lang to, pipindutin mo lang, hanggat lumabas po yung live. Tapos yung red na test probe, yun po ipapasok nyo sa isang butas. Yun, nag-buzzer po siya. Nagba-buzzer po siya once nakaka-detect po siya ng kuryente. Kaya madali mo malalaman kung asan yung live or asan yung neutral. Mas mahina po yung neutral. Kaya kung electrician ka, mas mapapadali po yung trabaho nyo. Pero pinaka-exciting part po dito, nakaka-detect po siya ng kuryente kahit wala pong direct contact. Kasi meron po siyang sensor. Itututok mo lang, yun, nag-a-alarm po siya once nakaka-detect po siya ng kuryente. Kahit sa wire po, tututok mo lang. Di ba? Ganyan ka-astig yung tester natin. Kaya kung mayroong linya sa bahay nyo na hindi ka sigurado kung may kuryente dumadaloy, tutukan nyo po ng tester para maging safe po kayo. Kapag dating po sa capacity, hanggang 600 volts po kaya po niya. Pero tayong backlight at saka flashlight. Para in case na gagawa ka sa gabi, may makita pa rin po kayo sa screen natin. Meron tayong data hold at dalawang AAA battery po ang ginagamit dito. May nag-comment sa multimeter natin. Ano daw pagkakaiba na HT93 tsaka sa HM98? Magkaiba po sila ng brand. Pero parehas lang po sila ng function. Kung ano pinagagawa nito, nagagawa din po nito. Iisa lang po ang company nila. Kaya kahit anong piliin mo, parehas lang po maganda. Kaya kung beginner ka at gusto mong matuto mag-wiring sa motor, mag-wiring sa bahay, kailangan nyo po to. Samantalay nyo po, dati po siya 700 plus, ngayon po makukuha mo na siya ng 300 plus, may libre na pong battery yan. Kung interesado ka, lalagay ko na lang po yung yellow basket natin sa baba.